Nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga concerned government agencies na pag-aralan kung paano ma-repatriate pabalik sa Pilipinas si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na umano'y nagtatago sa Portugal kahit walang extradition treaty ang Pilipinas at Portugal. Aminado si DILG Secretary John Vic Remulla na mahabang proseso at aabuti ng ilang taon ang pagbuo sa treaty, kaya pinag-aaralan ng iba pang option tulad ng pakikipag-ugnayan sa Interpol at paggamit ng mga mekanismo ng United Nations. A treaty will take too long. Treaty takes years and years to do. Okay. So the other avenues possible, in-instructions sa amin ay pag-aralan namin kung paano natin magagawa ang extradition niya not passing through a treaty. Nilinaw rin ni Remulla na iba rin ang kaso ni Arnolfo Teves na napauwi ng bansa kahit walang extradition treaty ang Pilipinas at Timor-Leste. But it was a special accommodation of the President of Timor-Leste na i-handover niya si Teves sa atin. Nag-usap sila ng ASEAN, pinagbigyan siya ng head ng Timor-Leste. Una nang sinabi ni Remulla na malinaw ang posisyon ng administrasyon na hindi gagamit ang gobyerno ng extrajudicial means sa pagkuha ng jurisdiction sa isang individual. We do not practice extrajudicial means of acquiring jurisdiction over a person. So we will always go through the rational, legal, and acceptable ways of acquiring jurisdiction over a person. Sinabi rin ng DILG na patuloy ang verifikasyon sa mga impormasyong hawak ng pamahalaan na kaugnay ng kinaroroonan ni Ko, kabilang ang posibilidad na meron itong 10 years Portuguese passport batay sa lumang immigration records. Maaalalang hindi na bumalik ng bansa si Zaldico matapos magpaalam sa Kamara noong nakaraang taon na mabiyahe patungong Estados Unidos para sa medical reason hanggang nag-resign ito sa pagkakongresista. Isa si Ko sa mga meron ng warrant of arrest kaugnay sa korupsyon ng Flood Control Project. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.